ay yung bicameral committee report. Alam niyo po, sa bicameral committee report, dito supposedly nire-reconcile yung pagkakaiba ng Kongreso, ng House of Representatives at ng Senate. Pag lumabas po yun sa bicameral committee, dapat kompleto yung dokumento dahil yaan ang ipapasa bilang batas. Ngayon, budget. Makikita po ninyo hindi ako pumirma, kaya itanong na lang ninyo sa ibang senador kung anong kababalaghan kung meron nga. Ang akin, nag-privilege speech na ako, tapos sinabi ko na yung nakita kong mga problema at matapos noon, hindi na ako pumirma. Thank you. BICAM process. To my disappointment, the budget was not even raised in the caucus. On November 28, 2028, the first bicameral conference meeting was finally conducted. Senator Bato de la Rosa manifested that before the members of the BICAM be asked to sign the BICAM report, they must first be given enough time to read it over and over again and check everything para hindi naman tayo magmukhang tanga after signing. Senator Grace Poe acceded to his request. Notwithstanding the request of Senator Bato and the agreement thereto of Senator Poe, no BICAM report was given to me and many, if not most of my colleagues before the date designated for the signing of the BICAM report. Dumating ang ika-11 ng Disyembre, ang petsa ng pangalawa at huling BICAM meeting. Uulitin ko po, ang ikalawa at huling meeting nitong BICAM na ito. Minabuti kong hanapin ang mga papeles at dokumento bago sana magsalita at magbigay ng anuman reaksyon. Ngunit sa kasamaang palad, hanggang ngayon lahat kami ay nangangapa sa dilim. Nako. Walang mga detalye o paliwanag, ni walang konkretong numero. Ang tanging hawak ko ay ilang datos ng DSWD na tila nilapastangan, sabay ang PhilHealth, sabay na rin ang DepEd. Kaya't sa kabila ng pagnanais kong makisama, hindi ako pumipirma sa kahit anong papel hinggil sa BICAM report na yan. Yes. Magandang morning sa ating mga kasama. Nandito naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Laglaga na ba? Oo, yan ang ating ibabalita sa inyo mga kasama. Masyado na hong maingay, masyado na hong ugong-ugong ang hindi pagpirma ni Ate Aimee. Oo. Kung sino yung kanyang kapatid. Matalas niya sinabi dito sa video, mga kasama, na hindi ako pumirma. Itanong nyo sa mga ibang kongresista. At sino-sino ba itong mga kongresista at senador na nagpipirma na hindi naman pala o invalid yung mga dokumento na yan para sa national budget. Ayon yan sa ibabalita ni Chikadora. At mamaya ipapakita ko sa inyo, harap-harapang sinabi. Nag-privilege speech pa si Miss Aimee dito para makita nyo. At grabe no, kung hindi mo bubususin at hindi mo titignan ng isa-isa, meron talagang ginagawa. At meron nagsabi rito na iilang tao lang ang nagpasa. Wala na yung iba, hindi na nila alam eh. Wala raw silang kopya eh. Hindi natin alam for sure. Ito ay nilabas dahil, nabigyan yung iba. Yung iba dinideny. Pero bago natin simulan natin talakayan at isang reaksyon, isang like, isang share, all gusto po tayo dyan, kaya i-like nyo yung video. Huwag nyo hong tipirin ang pag-share ng video natin, Para nakikita natin, tumatamlay kayo mga kasama. Ito na. Chikadora, pasok mo. Sinagot ni BBM ang dating Pangulong Duterte patungkol sa umunay discrepancies sa 2025 national budget. Blanco ang ibang mga items sa BICAM report na siyang pirmado ni BBM. Pero ang reply ni BBM ay patungkol naman sa GAA. At kanyang sinabing sinungaling daw ang dating Pangulong Duterte. Wala daw ganong mga blanco-blanco at sa kasaysayan daw ng Pilipinas. Kapag may blanco, hindi daw pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA nang hindi nakalagay kung ano yung project at saka kung ano yung gastos na kanyang sinabi at pinaratangan ang dating Pangulong Duterte na sinungaling. Sa katunayan nga, heto pa ang mga legal na dokumento. Naka-highlight pa ang mga blanco. Gaya ng inyong nakikita, madami ang nakapirma. Ang tanong, sino ba talaga ang nagsisinungaling? Ang dating Pangulong Duterte ba o si BBM? Pero tila nilaglag yata ng kanyang kapatid na si Aimee itong si BBM dahil sa post na ito. Hindi ako pumirma sa anumang dokumento hinggil sa budget ng 2025 diba? o sa BICAM report
na nagbabawas ng pondo sa mga lehitimong proyekto, lalo na sa AKAP na aking tinutulan. Paano ako pipirma sa blankot kulang-kulang na papel? Samantalang post pa ito ni Manang Aimee noong December 16, 2024. Tama. Last year lamang. So sino ngayon ang nagsisinungaling patungkol sa mga blanko at kulang-kulang na papel o dokumento? Si BBM ba o si Aimee? Heto naman ang sagot ni Attorney Trixie. Sabi ni Pangulo at ni E.S. Bersamin na kasinungalingan daw yung revelations the other day ni Congressman Ungab. Mga revelasyon na sinang-ayunan ni dating Pangulong Duterte na posibleng magkakaso. Tama naman ang sinasabi ni Pangulo at ni E.S. na walang blanko yung GAA na pinirmahan niya. Hindi naman po sila ang binabatikos. Gayunpaman, sa sagot ni Pangulo at ni ES, hindi nila tinalakay yung binunyag ni Congressman Isidro Ungab, complete with documents. Ini-upload pa nga ni Mayor Basti Duterte ang kopya ng Bicameral Conference Committee report na kitang-kita yung mga blanko. Walang banggit, walang salag sa Bicam report, ni hindi binanggit. Ang katakataka ang trad media na nag-ambush interview, hindi man lang itilawid yung tanong. Kaya tuloy pa rin ang daing namin. Bakit blanko yung ibang amounts sa report? Sino ang nagpuno nun? Ano ang basihan ng mga amounts na lumabas sa GAA? Muli, huwag pong mag-alala Mr. President, hindi naman kayo ang sinasabihan dito, kundi yung legislature. Napakapabaya sa dokumento at sa pera ng bayan. Pwede nyo naman isagot na, let me check with the legislature if this is true. And what happened here? Huwag defensive. Salubungin ninyo yung issue ng Bicam report na pirmado na pero may mga blanko pa rin. At tandaan, ipinapahama kayo ng mga nagpabaya dahil yung pinirmahan nyo baka walang basihan. Ayan, kayo tuloy ang sumasalo. Di yan mangyayari nung panahon ng Tatay for me. For the matter, di yan mangyayari nung panahon ng Tatay Dinami. Narito at ipinamukha pa ni Shelo Magno na isang kakamping. Na tila ito isang ano lang to, isang paliwanag lang to ni Prof. Shelo. Kasi pag usapin budget, dapat hindi nyo tinatago sa taong bayan. Dapat yan black and white, transparent. Dapat alam din ng mga tao. Kasi pag-iisipan kayo ng hindi maganda, lalong-lalo na ganyan, may lumabas na mga issue. 'Di ba? Wala, nakablanko, tapos pirmado. Tapos to be follow na lang kung magkano yung ilalagay na amount. Paano namin malalaman? Paano malalaman ng sambayan? Yan ang tanong ng ating mga kababayan. Nagtatanong mo lang ho kami. Huwag niyo ho masamain ang pagtatanong ng ating kababayan. Kasi ubus na eh. Ang alin? Wala na natira. Wala lang natira. Ang ginto. Meron nga nagsabi, sad-sad na ho, di umano yung ginto. Yan na, ang hirap. Attorney, Prof. Shelo, ituloy mo. Tama ang naging obserbasyon ng dating Pangulong Duterte na tila illegal ang 2025 national budget at kanya rin pinaliwanag kung ano ba ang pagkakaiba ng GAA at ng Bicam report. Ganito dapat mga kakamping. Kahit ayaw mo sa Duterte, pero kung tama naman ang pinaglalaban ng isang Duterte, papanig ka. May paninindigan ka para sa tama. Laking sampal ito sa mga kakamping at loyalista. Panoorin natin ang buong video. Marami na naman pong nagtatanong, no? May mga issues na naman na nauungkat ukol dito sa 2025 budget. Sinasabi po ni dating Pangulong Duterte at ni Congressman Ungab na maraming kulang-kulang na datos dito sa bicameral report. Ayun, may ads lang po Ads lang po. Tapusin natin yung ads. Ng 2025 GAA. Sinagot naman to ni Executive Secretary Bersamin na hindi maaaring pumirma ang Pangulo sa kulang-kulang na dokumento. Pero very interesting po yung tanong na ito, no? Kasi dalawang dokumento po yung pinag-uusapan natin kasi mayroon tayong mga ibang kababayan na kinukumpara at tinitingnan yung GAA na nasa DBM website at sinasabi nila na may datos naman. So nagsisinungaling si Pangulong Duterte. Hindi po natin ito ma-verify dahil dalawang dokumento yung pinag-uusapan dito. Yung isa ay yung GAA na nasa website ng DBM
At yung isa pong sinasabi nila, Congressman Ungab, ay yung bicameral committee report. Alam niyo po, sa bicameral committee report, dito supposedly nire-reconcile yung pagkakaiba ng Kongreso, ng House of Representatives at ng Senate. Pag lumabas po yan sa bicameral committee, dapat kompleto yung dokumento dahil yan ang ipapasa bilang batas. Ngayon, kung totoo itong... Narinig nyo, dapat kompleto, walang blanco. Kasi, yan yung pipirmahan na. Pipirmahan na yan dahil pinag-aralan nyo na yan, hinimay-himay nyo na yan, at yan ay magiging konkreto at solidong dokumento para pirmahan kung sino yung pipirma. No, tuloy pa natin. Sinasabi ni Congressman Ungab na kulang-kulang ang datos at impormasyon na lumabas dito sa bicameral committee ay hindi po yan maaaring maging batas at hindi yan maaaring pirmahan ni Pangulong Marcos. Kung totoo pong kulang-kulang yung datos ay sino ang nagpuna at nag-fill up ng mga kulang-kulang na datos. Hindi po natin masagot, ma-verify kung sino yung tama dahil hina-highlight po nito muli yung problema natin sa bicameral, kung gaano siya ka-opaque, walang accountability, hindi transparent. Dahil hindi naman po natin nakikita kung ano nga ba yung report ng bicameral committee, hindi po yan pinapakita sa publiko. Hindi po natin nakikita yung minutes, hindi natin nakikita yung deliberation, hindi natin nakikita kung sino ba sa mga congressman at senador ang nagdagdag, nag-insert ng mga kung ano-ano dyan sa bicameral committee. Kaya kung totoo, itong sinasabi ni Congressman Ungab ay maaaring hindi nga valid ang pinirmahan ni Pangulong Marcos dahil kung kulang-kulang yung bicameral committee, hindi nga pwedeng magpasa yung Senado at Kongreso ng kulang-kulang na batas at hindi maaaring pumirma ang Pangulo ng kulang-kulang na batas. So sino ang nag-fill up ng mga blankong ito kung totoo yung sinasabi ni Congressman Ungab? Ngayon, para sa ating mga mamamayang Pilipino, ang pinakamaganda dito ay hamunin natin itong mga congressman at senador natin na kung totoo at nakita nila dun sa bicameral report na kulang-kulang nga itong na-produce na dokumento ng bicameral report. Ang maganda po talaga dyan ay dalhin nila ito sa Supreme Court para once and for all ay makapag-decide na ang Supreme Court ng kung ano nga ba ang scope ng power at mandate ng bicameral committee at sana nga ay mas maging transparent at accountable sila. Alam niyo po, hindi rin lang naman ngayong panahon ni Pangulong Marcos ganyan ang bicameral committee. No? Matagal na pong ganyan ang pag-ooperate ng BICAM. May mga insertion, may nawawala, may natadagdag. Hindi lang po sa budget kung hindi sa batas na dumaraan sa mga bicameral committee conference. Kaya once and for all, ang hamon ko po kay Congressman Ungab ay mag-file na ng kaso sa Supreme Court tungkol sa incomplete at lack of transparency ng BICAM report. Ano ba talaga ang katotohanan, BBM? Ang pinaglalaban lang naman at binabatikos ng dating Pangulong Duterte ay ang patungkol sa BICAM. Pero ang iyong resback at reply kay dating Pangulong Duterte ay gaan naman. Magkaiba yun. Sino ngayon ang nagsisinungaling? Ang dating Pangulong Duterte o si BBM? Yan ang tanong ng ating kababayan, mga kasama. Ang pag-uusap kasi doon sa BICAM, kung sino-sino yung nagsipirma at bakit mayroong mga blank na pages o blank statement doon na kailangan to follow pa yung amount. Bakit may ganun? Kasi solidong dokumento yun o konkretong dokumento yun na dapat yun walang blank bago pirmahan ng nakaupo kung sino nakaupo ngayon. At ito ang tanong. Sino ang nagsisinungaling? Bakit yung statement na dapat sagutin mo, parang nilihis mo pa? Di umano. Napanood ng ating kababayan, sambayan ng Pilipino. Hindi lang taga Pilipinas, pati sa ibang bansa. Sipin nyo. Dapat sagutin mo, pag-aaralan natin yan. Bakit pala nakalusot yan? Meron nga nabanggit dun 4,000 pages na dapat, na mahihirapan isa-isahin. Pero, dapat kailangan busisiin. Kasi yan ho yung pondo. Diyan nakasalalay yung pag-usad ng bansa sa pondo na yan. Hindi natin alam kung anong gagawin at target nila. Di umano. Pero, ang masaya dito, dahil umamin na ho, nilaglag na siya dito. Kung kayo ay makakaintindi at naiintindihan nyo kung ano yung sasabihin ni Ate dito,
sigurado nilaglag niya na kung sino-sino yung mga nagsipirma. Dahil, bakit? Hindi siya pumirma eh. O sige, panoorin natin to. Pirma ng budget. Makikita po ninyo hindi ako pumirma, kaya itanong na lang ninyo sa ibang senador kung anong kababalaghan kung meron nga. Ang akin, nag-privilege speech na ako, tapos sinabi ko na yung nakita kong mga problema at matapos nun, hindi na ako pumirma. Thank you. Narinig nyo mga kasama. Hindi siya pumirma. Pero bakit napirmahan? Bakit umusad at napirmahan ng nakaupo ngayon? Kulang-kulang yung mga nagsipirma. Dapat kahit isang hindi pumirma, dapat doon questionable eh. Bakit natin ito pipirmahan? Merong hindi sumang-ayon. Ang problema mas marami ang hindi sumang-ayon. Mas marami ang hindi pumirma, pero napirmahan pa rin ng nakaupo ngayon. Anong meron? Sino-sino ba ito? Nako po. May nagsabi, may nag-comment, yung alin maputi. Yung bakulaw na nag-resign. Yung lulong na napakalaki. Baka mamaya, sila talaga yung sinasabi sa video na yun. Ito, mas maganda to, maganda, maliwanag. Ano ba yung balita rito? Bibigyan natin ng reaction to yung balita dito. Mas maganda, malinaw. Tayo ay nagre-reaction lamang. Mas malinaw sa malinaw. Mas maganda, di ba? Tuloy. Kasinungalingan, yan po ba natin Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa aligasyon ni dating Pangulong Duterte na may mga blanco umano sa 2025 national budget. Nasa frontline ng balitang yan, Maricel Halid. Sa mga dokumentong ito ng Bicameral Committee tungkol sa 2025 national budget, marami raw pagkukulang na nakita si Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab. Meron daw 13 item na blanco kabilang ang alokasyon para sa seed buffer stocking program ng Department of Agriculture. Ano naman, kung blanco, paliwanag ni Ungab. Bakit pinirmahan ng members? So the House and the Senate ratified defective BICAM report. Para raw blankong tseke ang BICAM report na pwedeng lagyan ng kahit magkanong halaga ni Numan. Isinawalat yan ni Ungab sa video mula sa YouTube channel ni Davao City Mayor Baste Duterte. Kasama ng mambabata sina dating Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Digong napareact sa sinabi ni Ungab. Kung may mga blanco yan lumusot, that is not a valid legislation. Kung sino man ang ano yan, they have to give us the explanation. You can all go to jail for that. Buwelta naman dyan ni Pangulong Bongbong Marcos. He's lying. Naku He's po. the president. He knows that you cannot pass a GAA without with a blank. Ang layo ng sagot ni Kuya. BICAM report, pinirmahan, kulang-kulang ang statement doon. Pero ang sinagot po ay GAA. Wow naman, Kuya. He's lying. Magkaiba ang Bicameral Committee report sa mismong pinirmahan ni PBBM na 2025 General Appropriations Act o GAA. Sa aktual na GAA, walang blanco. Sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA ng hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung gastos, ano yung pondo. So, maging ang Department of Budget and Management ginikit na ang pinakita sa video ni Ungab ay pawang BICAM report lang at hindi ang GAA. Sa ilalim ng 1987 Constitution, General Appropriations Bill ang sinusumite sa Pangulo para pirmahan at hindi ang BICAM report. Naunang tinawag na fake news ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang paratang ni Digong. Malisyoso raw ito at maituturing na kriminal. Depensa naman ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, legal na opinion lamang ang sinabi ni Digong. Sakaling totoo raw ang akusasyon ni Ungab na may irregularidad nga sa 2025 national budget. Nagbabalita mula sa Frontline. Narinig nyo, mga kasama. Ang layo ho ng sagot dun sa sinasabi ni Congressman Sid Ungab, 'di ba? At yung sinabi ni Tatay Digong. Ang pag-uusap doon, yung mga nagsipirma, bakit napirmahan? Oo, may mga kulang-kulang doon sa dokumento na 'yon. Invalid. Ika nga, bakit pinirmahan? At inamin na rin ni ate na hindi siya pumirma. At meron kayong makikita ron na mga pirma at mga hindi pumirma. Diba? Ito namang siguro mga pumirma, nabayaran na. At tatandaan nyo ha, yung mga pagmumuka at pangalan ng mga pumirma, mga kasama. Tatandaan nyo. Grabe, no? Wala silang pakundangan. Hindi nila, sira na pangalan yan. Alam nyo naman kung sino nagsipirma, diba? Sisirain natin ng mga pangalan. Oo.
Pag nakita natin yung listahan, yung mga nagsipirma na yan, wala na yan. Ang mangyayari niyan, hindi na yan iboboto ng tao. Bakit? Alam niyo ho, pagtatraidor yun eh. Pondo ng bayan. Ano pang pondo ng bayan dapat pinag-iingatan nyo. Huwag kayong sunod-sunuran lang, sabi ni Aling Jessica. Huwag kayong magsusunod-sunuran lang. Pondo ho yun ng bayan. Kaya kayo mga nagsipirma, wala na. Yung karir nyo, ibang ano na yan, ibang usapin na yan. Mas maganda sa malinaw, ito yung sinabi. Tapusin nyo yung video na ito mga kasama para mas maayos yung pagkakaintindi nyo. Bakit hindi siya pumirma? Bakit nagkaroon siya ng privilege speech? Para linawin, para malinaw sa inyo, lilinawin niya dito yung mga nangyari noon. Kaya hindi siya pumirma. Ipasok mo. People's Initiative, yung malaking panlilinlang sa sambayanan na pirma na sa panahon din ng Kapaskuhan, pilit na isinagawa ng iilan like a thief in the night, ika nga. Lumiham pa ako sa aking Pangulo ng Senado sa pamamagitan ng ating Finance Chairperson, Senator Grace Poe, na natanggap ng kanilang mga opisina noong 5 ng Nobyembre 2024. Nakiusap ako sa kanilang gawing klaro ang bicameral conference at magkaroon ng diskusyon kasama ang mga miyembro ng Kongreso bago magsimula ang formal na pagpupulong sa BICAM. Dapat konsultahin muna mga Vice Chair ng Committee on Finance tungkol sa inimumungkahing pagbabago sa budget ng mga ahensyang nasa ilalim nila. Pati na rin ang mga malaking pagbabago sa GAB ay dapat pinag-uusapan ng mga miyembro bago ipasa. Yan. Na walang lihim, walang gulatan, higit sa lahat, walang himala. Sa hindi malamang dahilan, wala akong natanggap na kahit anong tugon. Hindi pinakinggan ang aking pakiusap. A caucus among the senators was held on the 26th of November 2024. This would have been a good time to discuss the concerns that I and many of my colleagues had on the transparency of the BICAM process. To my disappointment, the budget was not even raised in the caucus. On November 28, 2028, the first bicameral conference meeting was finally conducted. Senator Bato de la Rosa manifested that before the members of the BICAM be asked to sign the BICAM report, they must first be given enough time to read it over and over again and check everything para hindi naman tayo magmukhang tanga after signing. Senator Grace Poe acceded to his request. Notwithstanding the request of Senator Bato and the agreement thereto of Senator Poe, no BICAM report was given to me and many, if not most of my colleagues before the date designated for the signing of the BICAM report. Dumating ang ika-11 ng Disyembre, ang petsa ng pangalawa at huling BICAM meeting. Uulitin ko po, ang ikalawa at huling meeting nitong BICAM na ito. Minabuti kong hanapin ang mga papeles at dokumento bago sana magsalita at magbigay ng anuman reaksyon. Ngunit sa kasamaang palad, hanggang ngayon lahat kami ay nangangapa sa dilim. Nako. Walang mga detalye o paliwanag, ni walang konkretong numero. Ang tanging hawak ko ay ilang datos ng DSWD na tila nilapastangan, sabay ang PhilHealth, sabay na rin ang DepEd. Kaya't sa kabila ng pagnanais kong makisama, hindi ako pumipirma sa kahit anong papel hinggil sa BICAM report na yan. At nagsusulong magbawas ng pera sa mga lehitimong proyekto para lamang ipasok ang AKAP, lakihan ng labis-labis ang MAIP, at pagpiestahan ang DPWH. Paano naman ako pipirma sa blankot kulang-kulang na papel? The majority of the Senate contingent signed the signature page of the BICAM report. However, several of the senators soon refused to sign the rest of the report when they saw the drastic and inexplicable changes reflected therein. It was only at 6:14 p.m., much later that day, that my office finally received through an email, apparently a signed copy of the BICAM report. At approximately 8:20 p.m., members of the Senate purportedly ratified the BICAM report by voce of the 2025 General Appropriations Bill. Uulitin ko po, purportedly ratified. Malaking himala. Sabi nga nung dekada 70, ayos na ang buto-buto. Nakakalungkot ang nangyayaring ito. And we should all be disheartened by the manner our BICAM was conducted, by the means the BICAM report was ratified. It is, after all, a very important, perhaps the single most important piece of legislation we pass each year. Isang yumaong miyembro ng Senado ang nirerespeto ng lahat na si Senator Dominador Aytona, anak ng Bicol, once defined the national budget, the General Appropriations Act, as the economic program of government designed for the people's benefit in numbers and figures rather than words and letters. This week, the greatest power of the legislature, the power of the purse, has been trivialized and wantonly squandered. Ito ba talaga ang BICAM report? Ang programa ng gobyerno para sa sambayang Pilipino na hirap na sa buhay? O para sa kapakanan ng iilan lamang?
I also attempted to obtain a CCTV footage of the reported ratification of the 2025 BICAM report. For some incomprehensible reason, the Senate Secretariat refused to oblige, alleging that a non-existent data privacy regulation prohibited my being provided a copy. They seem to forget that sessions in the Senate are public and are even live-streamed nationally. Nonetheless, the transcript reveals that the viva voce voting was conducted. Did we bother to ascertain how many senators were actually present on the floor at the time? I certainly was no longer there, and so many other senators had determined to depart. Would it have hurt to check if, as a parent, on so many other online videos, there were a mere 13 members present? As already pointed out, some of the members of the Senate only signed the signature page. After years as the Appropriations Vice Chairman for the opposition in the House, I know that it is custom and tradition as well in the Senate to sign each and every page. And since some of the senators, having never seen the BICAM report until that instant, refused to sign all the pages in the Senate copy of the BICAM report, would it not have been prudent to determine why did they refuse before proceeding to ratify it? Napirmahan nga ba ito? O isa na namang himala ang buo, kompleto, kada pahinang pagpirma ng mga senador natin? More disturbing is the fact that the BICAM report was ratified even though at the time there was no final version of the 2025 GAB report. Is it not the BICAM report that was supposed to embody all the changes that the bill had undergone during the BICAM conference? How can the BICAM committee release a BICAM report for the 2025 GAB when the actual 2025 GAB was still being finalized? Sunod-sunod, linuluto pa, at walang patid ata itong kababalaghan. Even as I speak, the final version of the 2025 General Appropriations Bill is yet to be printed. As late as yesterday, the 17th of December, those in charge of the budget, the real BICAM, are still trying to massage the budget. Masahe pa po, allocating and adjusting among themselves and their associates the infrastructure and other projects so that those who are in their good graces get a piece of the proverbial pie. Some may argue that what will be contained in the GAB is reflected in the BICAM report and that therefore it's not necessary for the GAB to be finalized before the BICAM report is released. Allow me to show you what the 2025 BICAM report actually looks like, at least in general terms. As an example, the DPWH budget has now bloated to a 1.113 trillion. The BICAM report shows that the total of 350,483 was added, while 61.834 was deducted, resulting in a net increase of 288.65 from the BICAM bill. In the summary report, there is a mere single line as an explanation for this massive increase, simply stating various infrastructure projects. This runs counter to our rules. You and I know that under Rule 12, Section 35 of the Rules of the Senate, the committee report must contain a detailed and sufficiently explicit statement of the changes or amendments to the subject measure. The same section also provides there must be a comparative presentation of the conflicting House and Senate provisions and a reconciled version thereof, along with explanatory statement of the BICAM. Instead of that detailed explanation and comparative presentation demanded by our rules, we only got various infrastructure projects. VIPs pala. VIPs meaning very important persons. Sino-sino kaya sila? Gaya na sambit ko, hinihimay pa ang himala. Pero para sa ilang mga VIPs. No. Real talk, can anyone in this chamber, this August chamber, ascertain what are these infrastructure projects by just looking at the BICAM report? Can any of us determine what is included and comprising the additional 350 additional funding to DPWH, as well as the projects and programs defunded as part of the 61.834 reduction? I plowed through that BICAM report, which I did not sign, hoping against all odds that there was a better explanation somewhere. Alas, there is not even a joint explanation narrating what these changes were about and why they came about. The explanation, therefore, of the 288.65 billion increase in DPWH is once again various infrastructure projects, ang mahiwagang VIP. Ang hinihimala pa nga, very important persons, very important party lists kaya. When we were asked to sign the BICAM report, did anyone of us... Kilala niyo yun, ha? Oh. Yung party list na yun, VIP. Hindi ko alam bakit nag-resign, tinanggal, baka eto na ho siguro. Nagkakaroon ho ng linaw, sa buwatan, di umano, mabubuko na. Kaya umeska po na yung lolo nyo.
VIP. Party list kaya, sabi ni ate rito. Ayan malinaw sa malinaw. Yung sinabi ni ate, party list kaya. Of any idea what specific projects were being funded? If our job is to decide which programs or projects are funded, then we are remiss in fulfilling our obligations by approving a BICAM report that explains a 288.65 billion increase in DPWH with just 3 miserable words. Habang masusing sinusuri ng ating mga kababayan ang bawat detalye ng kanilang resibo sa grocery, ang bill sa kuryente para tiyakin tama ang bawat sentimo kanilang binabayaran. Tayo naman dito sa Senado ay tila kontento ng pumayag sa 288 bilyong dagdag gamit lang ang 3 matalinhagang salita, VIP, various infrastructure projects. Sa totoo lang, ginagawa pa ba natin ang ating trabaho? Worse, the committee allotted a smaller budget to education than it did to DPWH, contrary to the clear command of Article 14, Section 5, Paragraph 5 of the Constitution, which requires that the state shall at all times assign the highest budgetary priority to education. Far from addressing the learning crisis and the decreasing digital divide, the BICAM cut 11 billion from the budget of DepEd, including 10 billion from the proposed computerization program. Sinabi ng Pangulo nung Lunes sa isang interview na ibabalik niya ang budget para sa computerization. Pero base sa BICAM report, ang suma total para sa edukasyon ay 925 billion lamang. At ito na ang kinukumpunin ng DepEd, ng SUCS, ng CHED at ng TESDA, 12 billion pa sa iba't ibang mga educational institutions. In contrast to that budget of 925, DPWH has a budget of 1.113 trillion. Which is 188 billion more than the entire budget allocation for education. I need not explain further what a travesty this makes of our Constitution. Kahiya-hiya tayo. Habang ang buong mundo ay pasulong ng modernisasyon at komputerisasyon, gusto ba natin lumakad ng paurong? Pabalik sa panahon ng typewriter? Sa abacus? Tanggap na ba natin ang matinding krisis sa edukasyon? Tigilan na ang turuan at pagsisisi. Higit sa lahat, sundan naman natin ang utos ng ating konstitusyon. Huwag natin tipirin ang talikuran. Malinaw sa malinaw, sundin ang utos ng konstitusyon. At dito nyo makikita, hindi talaga pumirma si ate. Kasi nga, may kulang-kulang. Sinabi niya rin sa video Kaya lagi kayong susubaybay sa ating video. Huwag kayong pahuli sa mga balita, issue at reaksyon ng bayan. At abangan nyo rin mamaya yung upload natin. Salamat at mamaya ulit. Bye-bye.